Nakagayat na eh. Yun lang po lang yung cellphone tsaka yun. Ito na nga, inon ko na nga. Sunday. Okay lang ka sa Sunday? Bagay ba patas? Ay, hindi. Loafers. Kasi susi. Wait lang ha, mami. Ako po magtatabi nito. Tatabi ko po ng ibang... Kasi susi ang... Okay. Ano ko pa yung internet. Ay, ano. Mag-PS phone na ako. Yun, good morning po mga kapatid. At nakapag-live. Ayan. Dito tayo sa maliwanag. Ayan. Purihin po ang Diyos at bagamat late, super late. Ayan. Ayan. Good morning po mga kapatid. Tayo po yung nakapag-live. Bagamat super late, I hope you understand. Ayan, nakakaya talaga. No? Pero anyways, hindi po ako makapag-share kasi yung isang cellphone ko naiwan ko sa aking sakyan pero pinako ko na po. Pero gayon pa man ay salamat kay kay Mean Venus Pabino. Yan, thank you for watching. God is good. Napakabuti ng ating Diyos. At yung iba po alam kong natatanggap nyo na po ngayon ang ating pagbati is about sa Alma de Leon. Hello, kumusta? Ayan, kasama ko po si Rebuesa, sweetheart, silip ng konti. Ayan, yan po, nasa gilid ko. Silip ng konti. Silip lang daw ng konti. Ayan, for Lisa Lusanta, Alma de Leon, God bless po sa inyong lahat. At ito na, nakuna na aking anak yung aking cellphone. So habang tayo po ay nag-uusap, yan, nakita niyo po si Rewell. Yan, Rewell. Yan. Medyo lilipat lang akong konti at sila po ay may ginagawa. Yan. Para
para hindi tayo makagambala sa kanilang ginagawa. Kasalukuyan po kami narito sa Minnesota, Minneapolis. At kami po medyo naglabas-labas muna ng konting siyempre pahinga ng konti, kailangan yun praise God. At pagkatapos ng ating mga gawaing ginawa, Ayan, happy birthday kay brother Pastor Joel. Yan, happy birthday Pastor Joel kay Robin. Anak, pagbati sa iyo. Alam kong may ginagawa ang Diyos sa buhay mo at sinasamahan kanila ng Panginoon. Rodrigo Santa, ito, share na natin. Pwede na. Share na rin po ninyo. Sumabay na po kayo sa akin sa pagsishare. Kasi maganda rin nagsishare tayo kahit na po late. Ayan, araw po ng Sabado dyan sa Pilipinas. At kasalukuyan po kaming nasa Amerika ngayon at nag-unwind ng konti kasi medyo mahaba-haba o malaki yung mga ginawa natin sa mga nagdaang araw. But God is good. At kasama ko si Revuesa, si Riuel. Next week, papunta na po tayo ng lugar ng Quebec. And by November naman po sa Grand Prairie, 2 simbahan po ang ating bubuksan. Alam nyo, nakakatuwa sa Panginoon. At Mirasol, ako, Marisol, Bancroft, ako humingi ng pamanhin, hindi ko alam na wala palang connection, hindi pala mag-connect pagpasok ng US. Akala ko kasama yun sa aking kaya malakas ang loob ko. Pero try na tumawag sa asawa mo kasi hindi ko alam ang phone number mo. Umingi talaga ako ng pamanhin. At gayon pa man, napakabuti po ng Diyos at magkakasama po tayong lahat dito. Napakabuti niya po at wala po siyang tigil na gumawa ng magagandang bagay sa bawat isa. Sa FICFW, hindi rin kami po, WF, hindi rin po kami nakarating dahil ito nga, lumabas-labas kami asawa dahil gusto po naming huminga-hinga ng konti sa dami po ng ating mga ginagawa ngayon. And of course, salamat sa pag-share, Lord Risa and Pastora Jennifer Ramos. Thank you very much for your time. I'm so blessed. So nakita natin yung word na AR dyan, AR. Yan. Ano ba ibig sabihin yan? Yan po yung ating aralin ng konti. At tayo po yung manalangin sa oras nito. God, we thank you so much for your words. We ask that you will continue to be with us. As we continue to bless your holy name, we give you praise, honor, and glory in Jesus' mighty name. Amen. Tingnan po natin, ang verse po natin, Deuteronomy chapter 2, verses 9 to 10. Ano pong sabi doon? God told me, and don't try to pick a fight with Moabites. I'm not giving you any of their land. I've given the ownership to ARR mismo, to the people of Lot. Para kay Lot yung lugar na yan na Moabites, sabi nga ni Lord. At wag niyong kakalabanin, wag niyong aawayin. Ayan, I hope nababasa niyo sa gilid yung ating verse. Medyo maliit siya. Pero yan, tsagain niyo na. Ayan. The Emites or monster used to live there, mobs and hawking giants like Anakites. Diyan sila nakatira, sabi ron. Well, pagbati rin po kay Connie Imperial, kay Mary Ann Magalong, Alice Barrias. Silipin po natin ano po ang meron dito. Ang sabi po dito ay ang background nito, Moab, ay mga anak pala ni Lot yan. Yung mga Moabites pala, konektado kay Lot. Ayan. At alam din natin na may isa sa mga naging ninuno ng ating Panginoon Jesus na galing ng Moabites. Kung di ako nagkakamali, si Ruth. Yan, si Ruth. Ruth ba? Hindi. Anak ni, tama si Ruth. Ayan, isa po siyang Moabita. So, ibig sabihin, siya po ay nasa pamilya ni Lot. Moabites, the people of Moab. Now, Lot, the nephew of Abraham. Si Lot po ay pamangkin po yan ni Abraham.
Nag-connect pa rin, no? Lahat ng magkakamag-anak sa Bible, pinag-connect pa rin, Lord. At meron pa rin naging papel. Sa kapatid, sasabihin ko sa iyo, ha? Ito, iwanan ko itong salitang ito. Kahit na ba ang tingin ng tao sa iyo ay parang baliwala, may connection ka. Una sa Lord. Pangalawa, may buhay ka, meron kang istorya, may maganda rin gagawin ng Diyos sa iyo. Katulad din nangyayari dito, no? At pagbati po kila Malu, Pastora Malu Calves, Rowena Lazaro Bautista, and Alice Barrias. Ayan. Ayan. Yes. Pagpalain tayong lahat. No? At sa oras na ito, maganda po ang ginagawa ng Diyos sa ating lahat. Ayan. Tingnan natin yung mga ka-live chat natin dyan. Rowena Lazaro Bautista. Rowena, Sister Weng, God bless you. So, tuloy po natin. The Lot kind of life. Ito po yung naging buhay ni Lot. Si Lot. Ito po yung buhay niya. At gusto ko pong maunawaan natin ito. Yung buhay ni Lot. Ang sabi rito, kay Ronnie, God bless you po. Thank you for watching. Ha? Salamat po. Became the student of his uncle, Uncle Abraham. No? Estudyante siya ni Uncle Abraham eh. Estudyante. In other words, ang laki sana ng papel ni Lot. Ang ganda sana ng magiging papel niya. Ang ganda sana nung mangyayari at magaganap sa kanyang buhay. Yan. Decide to leave Abraham. Itong problema niya. Nagdesisyon siya, iwanan si Abraham. Kuya Ronnie, ayan, good morning sa iyo. Salamat sa iyong pagbati. Isipin niyo po itong bagay nito. Estudyante ka, iwanan mo yung teacher mo. Kasi may gusto ka, no? You picking up something that is good inside. Sa paningin niya, ang ganda ng lugar. Ito, dito. Kung hindi sinabi kay Abraham na, gusto ko pong sumama sa iyo, Tiyo. Alam kong nasa iyo ang Diyos eh. Ang nangyari, may nagustuhan siya, maganda sa kanyang paningin. Ito, mas gusto ko to. Yung pala yung Sodom. Yung pala yung Gomorrah. Kuya Ray, God bless you. Ayan. He has his own story. May istorya siya. A dreamer but dreams never came true. Alam niyo ba, maraming taong ganyan. May mga pangarap pero hindi nangyari. May connection sana pero naputol. Meron sanang magandang istorya pero hindi naganap. Lost important part of his life. Nawala po yung pinaka-importanting bagay sa buhay niya. Si Lot ang pinanggalingan ng mga Moabites. Naging kalaban ng Israel kung actually. No. Kung tingnan natin, hindi sana ganun ang plano. Hindi sana ganun ang pwedeng mangyari. Pero bago po ituloy, pagbati kay Reynaldo Birch, ang aking pong inaanak, at kay Ate Inday, kay Faith Amores, anak, God bless you din sa iyo, no? God bless din, no? Claire Vinjola, ayan. In other words, marami minsan nawawala na importanteng bagay sa buhay natin. Anong nangyari? Anong naganap? Ano ang plano ng Diyos? Narinig ko minsan si Rev Ito at nag-share po siya. Siya na tinatawag nating biyaya ng Panginoon, yung grace. Tungkol sa grace. At nakita natin doon kung gaano importante tayo sa harapan ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. At nakita natin kung paano gagawin Diyos. Importante tayo, pero sana wag mawala o wag tayong mawala ng mga importanteng bagay sa buhay natin. Importante ka, pero kung mo hayaan mawala ang mga importanteng pangyayari, istorya sana na maganda mong buhay. Kung may nagtuturo sa iyo, pakinggan mo, samahan mo, makinig ka. Ayan, at siyempre, ganoon din kay Tuding Brukal, God bless you, at Nida sa Bedra, yan, Marian Magalong, amen po, salamat sa kanyang pag-amen. Ituloy po natin. God has prepared something on our lot kind of life, that is AR. Ang nakakatuwa nito, bandang uli, sinabi niya mga Israelita, okay, iwan niyo yung AR or R. Iwan mo yan. Para yan sa pamilya ni Lot, sa Moabites. Alam niyo ba na naglalagay ang Diyos sa pintuan natin na pwede natin apakan upang gisingin tayo? Kasi ang meaning po ng AR is awakening or uncovering. May bubuksan ang Diyos sa iyo. Ngayong umaga, may gustong buksan ang Diyos sa buhay mo. May gusto siyang buksan. Sana mabuksan, sana makita natin, sana magkaroon tayo ng pagkaunawa tungkol dito.
It's uncovering time, my dear. Yan po yung panahon ngayon. Kapatid na Julita Tabliao and Ate Rebecca, it's uncovering time. Ito na po yung awakening ng buhay natin. Kapatid, gusto ng Lord na may buksan sa buhay mo. Gusto niya may mangyari, may maganap. Gusto niya may magandang gagawin niyo. Yan, uncovering time, my dear brothers and sisters. Example po si David, 1 Samuel chapter 17, alam natin yung nangyari doon when he fought on Goliath. It was the time that he was uncovered in the eyes of the people. No? Nakita kung paano siya magtiwala at manampalataya sa Diyos na kaya niyang pabagsakin ang higante. Kaya niyang itong pabagsakin kahit hindi pa siya hari, isa pa lang siyang paslit na bata dahil sa kanyang pananampalataya. Kung i-release mo yung faith mo, merong ma-uncover sa buhay mo, merong mabubuksan, merong magandang makikita sa buhay mo na mangyayari. Naku, salamat sa pag-amen. Mary Ann Magalo, Jennifer Ramos Maglaway, and Connie Imperial, salamat sa inyong pag-amen. At ganoon din kay Marisa Torres. Wow, hallelujah! Ituloy po natin, gumaganda. So, Song of Songs, chapter 4, verse 12, napakaganda po nito. Your garden locked up. Alam niyo ba na minsan nakalock tayo? May sarili tayong diskarte, gusto natin yung sarili natin ang ginagamit natin na paraan. We never ask God to move, to do something great in our lives. Ang nangyayari tuloy at the end, sabi ni Lord, my bride, you are my bride. Alam niyo, pag sinabing bride, it is a futuristic event that somebody loves you so much and He is about to do something great, and that is our God, that is Jesus Christ. Tinawag kanyang bride. In other words, napaka-importante mo. Alam mo, pag sa kasalan, hindi naman yung pastor ang importante. Hindi rin po yung kung sino ang, kung sino nagkakasal, hindi importante. Yun po yung iniling ko sa Lord na pag kinasal ko yung anak ko, ang makita yung gagawin mo sa kalagitnaan at wag po ako, Panginoon. Wag po ako mapansin. Di nga naman ako napansin. Kasi ang gusto ko ang malwalhati ang Lord at maging best ito sa mag-asawa. At naging maganda naman kasi ayoko umagaw ang pansin. Maaari ako makapag-share ng isang napakagandang klase ng kasal. Pero pinili ko na masentro po doon sa ikakasal at alam nila ang kalang gagawin. Ayan, nakakatuwa ang Diyos. No? You are a spring enclosed as a sealed fountain. Silyado ka eh. Hindi mo napapansin kung ano pa yung kaya mong gawin. Hindi pa kayang makita ito. Pero ngayon, bubuksan ka ni Lord. Gusto ka niyang buksan. Ito po yung ginawa ng Panginoon. Awake north wind and come south wind. Blow on my garden. Alam niyo ba yung north wind tsaka south wind? Pag nagsama yan, bagyo ang tawag dyan. Bagyuhin mo yan, sabi ng Lord. Tamaan mo yung hardin na yan. Kasi pag tinamaan yung hardin ng bagyo, doon ka lumalapit sa Diyos. Doon ka nagiging mabango, doon ka lumuluhod, doon ka umiiyak, doon mo binibigyan ng time ang Diyos. Ha? Yung AR ay awakening, binuksan ang kanilang paningin. May nangyari. May nangyari po sa mga Moabites. That was the time that they'd seen the hands of God, and it's true. Ibinabalik ka lang ng Diyos kung saan dapat ka ibalik. Inilalagay ka ng Diyos kung saan ka dapat ilagay. Tatawagin niya ang north wind, tatawagin niya ang south wind, mag-blow, may bagyong dumating sa buhay mo, madalas, minsan nangyayari yan, no? Para bumango ka, mag-spread ka everywhere. Ikaw ay lumalapit sa Diyos, hindi ka lumalapit sa tao. Ikaw ay tumatawag sa Diyos at hindi ka tumatawag sa tao. Ikaw ay talagang subsob sa harapan ng Panginoon, hindi sa harapan ng tao. Tinitignan mo ang kayang gawin ng Diyos. Ayan, long time no look. Reb Lorna Umali, isa po nating anak. At Barrias Marie, hallelujah. In other words, sometimes it happen and God is allowing it. Let my beloved come into His garden and taste His choice fruits. Doon ka na amoy nila at nagiging mabango sa iba. Pag may karanasan, may patotoo. At kapag may patotoo, meron nakikinig. At kapag may nakikinig, may nakakilala sa Panginoon. Doon nila nakikita. Sabi ni Connie Imperial, Panginoon, ipakita niyo po sa akin ang iyong plano niyo sa akin dito sa Ontario. Yan. Hallelujah.
Yes, may gagawin ng Diyos dyan, ano. Kaya magpagamit ka, Sister Connie. Tuloy po natin. All we need to do is what? Redefine your purpose. Anong purpose mo sa buhay? I am here to do your will, sabi ng awit ni Bishop, the Apostle Bishop Art. No? Andito ko para gawin ang nais mo. I am here to do your will. Yung awit naman ni Rex, Pastor Rex, yung bagong kanta, yung grace. No? Ano yun, Ruel? Your grace has found me now. Nakita ako ng iyong grace, ng iyong biyaya. Tuturo ko yan sa Sunday. Ang ganda niyan. No? I-redefine mo yung purpose mo. I am here for this purpose. May purpose ang Diyos sa akin. Hindi mo tinatanong kung ano, kundi alam mo kung bakit ka nandiyan. Paano ko nalaman, Pastor? Alam mo yung Mark 16, verse 15 and so forth. No? Alam mo yung Matthew 28, di ba? 18 hanggang pataas, 16 hanggang pataas. Ano sabi ron? Go ye into the world and preach the gospel. God didn't brought you in a place just to sit down and then relax. You are there to share the words of God. Sabi ni Faith Amores, may binubuksan ang Lord. Yes, binubuksan ka na ng Lord ngayon. I-redefine mo ang purpose mo. I am here for your purpose. Hindi para magbilang ng pera, hindi magpakayaman lang, bagkus sinamahan ako ng Diyos, kasi pinakita ako ng Diyos na narito, may purpose ako. God wants me to open the eyes of the people. And then number 2, count on the reason why we exist, not our bad experiences. Ang daming hindi magagandang nangyari, ang daming hindi magagandang nagaganap, huwag mong bilangin yun. Bilangin mo ang kadahilanan kung bakit ka nariyan. Ayan. Ako'y pinanganak sa apelido kong Abat, or ako po'y si Jing Abat. Pinanganak ako para ang buo kong angkan ng Abat ay makilala sa Lord. At may mapalaganap ang kanyang salita. At sa bandang huli, gamitin din ang buong Abat family for His glory. At marami pang makilala sa Lord. Mag-spread out pa to. I'm counting the reason why I exist, not my bad experiences. Ang dami masasama at hindi magandang nangyari. Sabi ni Toma Maret Recoma, wow, amen. Yes, talagang mapapawaw tayo, di ba? At sabi rin ni Marisa Torres, amen, open my spiritual eyes, Lord. Ayan. Sabi ni Reynaldo Birch, yes, Lord, I believe, Lord, and I receive it in Jesus' name, Christ's name. Amen. Naku, tanggapin talaga natin lahat yan. I am counting all the reasons of my existence. May plano ang Diyos, may gagawin ang Diyos, may pakikita niya. Siya, hindi ako titigil ng kakapanalangin at isang araw gigisingin niya ako, gising ka na, i-share mo ang salita ko sa taong ito at siya gagamitin ng Panginoon. Alam niyo ba, hanggang November, 2 simbahan po ang ating bubuksan. Ako po'y pupunta ng lugar po ng Quebec, isa po yan. Pagkatapos Grand Prairie, pangalawa po yan. At hindi para magparami ng gawain, kundi para makita natin ang kadahilanan why I exist. I exist here in Canada para mag-share pa ng Word of God. At marami pang masyaran. Ayan, sabi ni Rev Lorna, amen and amen. Sabi ni Sister Claire, amen, grabe po ang presence ni Lord. Habang nakikinig, naiiyak ako. God has purpose in our lives kahit medyo may edad na. Praise God. Yan ako, salamat. Sino ba naman di maiyak? Bibilangin mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, di ba? Counting all your reason. Amen. Sabi ni Pastora Malu, Calbex, ayan, babalikin ka na Lord sa Amerika, magpagamit ka na doon at mag-share. Ayan. Sabi ni Cheryl Mactibay, blessed morning. Bumabati pala. Well, I count all the reason. I existed to see my family, to see my whole family. Makikita ko pang aking mga apo at ang mga apo ko, grabe gagamitin ng Diyos. Matindi ang buhay nila. Matindi ang magiging buhay nila para magpaliwanag, mag-share ng Word of God. Hindi nagmana sa akin, nagmana kundi sa Diyos. Hindi nagmana ko sa mga magulang niya kundi sa Diyos. Dahil panganganak siya na may takot sa Diyos. Lahat yan. Lahat pa yan. Edeline De La Rosa, thank you for watching. In other words, I'm counting all the reason why I exist.
Not on all the things that, all the bad experiences. Bad experiences will stop me. But my reason of existence will make me continue, will allow me to continue all the things that the Lord wants me to do. Yan. Tingnan po natin yung final natin. Now, retune ourselves on who we are. I-retune mo yung sarili mo. Sino ka ba talaga? As a children of God, as a child of God, sino ka? Bilang anak ng Diyos, ako ay pinagpapala para maging pagpapala. Bilang anak ng Diyos, ako'y tinuturuan at nagpapaturo para magturo din sa iba. Bilang anak ng Diyos, ako'y naligtas para gamitin at maligtas din ang iba. Bilang anak ng Diyos, ako ay ahayo dahil ako ay gagamitin niya. Bilang anak ng Diyos, lalakad ako ng may takot dahil ang Diyos ko ang dahilan kung bakit ako narito. Bilang anak ng Diyos, ang pagpapala ko ay magiging pagpapala din para sa iba. Bilang anak ng Diyos, yung kagalingan ko ay magiging kagalingan din pagkarinig ng iba. Ang lahat ng patotoo ko ay magiging buhay sa bawat isa, may gagawin ang Diyos. Naku, magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang Sabado po. God is good, napakabuti po ng Diyos at may ginagawa siya sa ating buhay. Bayan niyo po, may panalangin ko kayong lahat. Salamat o Diyos sa aking mga kapatid na meron naman kaming nakitang gagawin mo, mga bagay na mangyayari sa buhay namin. Hiniling ko, Ama, na patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Patuloy nilang maranasan ang kakaibang karanasan. Dahil ngayon, Lord, may binubuksan ka. Inihanda mo ang AR sa aming buhay. Ang R, katulad po ng ginawa mo sa mga Moabites dahil mahal mo si Lot. You don't care about our past. You care about your plan for all of us. Ang ganda ng plano mo. Lord, I release upon each one of us isang buhay na isipan, buhay na pagkatao, buhay na kakayanang ikaw ay mapasalamatan, maluwalhati ng matindi. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong kapangyarihan. Salamat, buhay kang Diyos. Pinupuri kita at sinasamba. Ito pong aking samo at panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Nako, hindi po ako makapangako kung bukas ko ako po ay makakapag-share. Dahil magbabiyahe naman kami pa uwi. Pero I'll see to it sa Sunday dito at Monday naman dyan. Makakapag-share ako. Pero titignan ko po, pipilitin ko. Let God's will be done. Pagpalain po tayong lahat natin, Panginoon. Salamat po sa inyong oras. At ako po'y natutuwa dahil ang Diyos ay buhay. Amen and amen. Hallelujah. Mahal na mahal ko po kayo sa Panginoon. At pagbati po mula kay Reb Wesa. Reb Wesa, come here. Ang daming mga nanonood ngayon. No? Yan. Yeah. Reb Wesa, hindi nagbabago. No? Lalong gumaganda. No? Yes, the best is yet to come. Yan, si Alberto Almonte. God bless po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong oras. Nakakatuwa po ang Panginoon. Amen and amen. Palamahal ko po kayo sa ating Panginoon.